Hi guys, this is it. Guys, welcome back to my channel, Inday Jen Vlog. So guys, this is it. So may mawawala talaga sa buhay natin. No. Only 这个。还有后面那个架子，1、2、3嘛，然后还有那个架子。铁肉是架吗？哎，架子没有一起啊，only 有了，还有架子。还有这个，好。还有那个灯笼。那我改一下哦。So ito yung telephone number nila kung tatawag kayo sa ano. May dahon yan ba? Ayan. Pick up. So ito guys, tatanggalin na namin yung lutuan namin. Kasi meron talagang mga hindi maiwasang bagay dito sa Taiwan. Ito guys, kompleto naman talaga kami sa permit dito lahat. Wala lang talaga magawa mga kapitbahay. Voice over muna tayo guys kasi ang ingay sa labas, hindi nyo rin ako marinig. So ang case po namin nito ngayon is 7 years na po itong kitchen ko na nag-ooperate. So may bigla na lang, pero dati pa talaga may nagtatawag sa amin. So ngayon bigla kami nagulat, bakit may fire department pumunta? So chinek niya yung lugar ko, okay naman lahat, may fire extinguisher ako. Naka-apply din naman ako dito sa exhaust, so wala namang problema. So ngayon, okay na. So another na naman, after weeks na naman, may dumating government. So chinek niya yung kusina ko. Okay naman din, kumpleto naman. Ayan no, pinalinis pa nga namin itong exhaust na to eh. On time yan, every 2 months may naglilinis yan, tinatanggal. So nafi-filter niya yung amoy pag nagluluto kami. So wala naman talaga yung, hindi ko alam kung sa ingay ba or sa buwis talaga siya tumitingin sa amin. Ayaw niya may makitang maraming tao. Marami kasi ditong mga Taiwanese na ayaw nila yung umaasin sa mga wailaw, ganyan. Hindi natin alam kung anong reason. So, ngayon may dumating ng government, chinek naman, nagpirma na kami, okay naman siya lahat. Maya may police na naman, after week at 2 weeks naman siguro, police na yung dumating. Ngayon, siguro wala siyang magawa, siguro kung anong tatanggalin. Naglagay na siya ng notice. Pati yung kitchen ko, nilagyan niya doon ng sticker na papel. So, hindi lang namin papakita guys for private reason na lang. Sabi niya, tanggalin na lang daw yung tubig ko. So, ayun, ginawa namin. So, isara mo na lang yan para wala na. Kasi, nakaplano din naman ako nga, talagang tatanggalin ko na to na business after 2 years pa talaga dapat guys. Kasi, hindi pa kaya kasi marami akong nakuha ang mga property sa Pilipinas. Kasi nagsugal na ako ngayon kasi nga sobrang hirap talaga nung mag-asinso dito minsan sa Taiwan. Okay naman dito, pero tinry ko na talaga mag-business sa Pilipinas. Grabe, emergency talaga to. Hindi mo alam, hindi ko napaghandaan. So, wala lang. Dasal na lang talaga. Pero may mga option pa pala. So, nakapag-focus na tuloy ako sa ibang mga business. Okay lang din. Pero okay lang, mabagal ang income ngayon. Pero at least napagtuunan ko na yung dapat ko talaga i-business. Kasi dito kasi nai-interrupt din ako sa kusina. May pa isa-isang customer papasok. Ganyan, magluluto. So, may mas malaki pa palang opportunity. So, okay lang guys. Tiis-tiis lang. Darating din ang panahon na masusolusyonan din naman ang lahat eh. May tutulong. Basta maging mabait ka na lang. Huwag ka na lang maglikramo kasi mahirap dito makipaglaban. Lalo na pag Pilipino tayo. Okay lang. Sa kanila na lahat yun. Konsensya na lang nila yan. Takin nyo lang to guys oh. Number nila oh. 0908-86000. Hakot po ng tayo. Nakakatakot talaga na bigla may mawala sa income. Diyos ko Lord, saan ka kukuha ng panggugot ng pera? Ang dami mong babayarin. Isa sa income mo biglang mawawala. Grabe no? Hindi mo akalain. Minsan talaga, hindi ikaw may gumagawa. Ang tao ang gumagawa sa iyo ng paraan. Yung mga hindi ko alam kung nagagalit, naiinggit, ganun. Yung sensitive kasi dito, kahit kumpleto ka ng permit, hindi na kami nakipaglaban kasi nakaplano naman talaga to eh. Natatanggalin ko na rin talaga to. Siguro ang plano ko after 2 years pero napaagal lang. Okay. Ha? Umaya po sa taon eh. Nagkakot. Tumawag lang sila. Hindi alam ang address ang ilalagay. So, yun muna guys. Thank you for watching and sana may matutunan tayo sa araw na to. Kasi, ang laki talaga ng lesson namin dito eh. Ang tawag ito, nawawala pang utak ko. Masakit talaga sa dibdib ko nga nawawala yung isa kong business. Kasi, hindi mo naman siya kailangan bantayan na lagi eh. Kasi, yun, sila lang yung bahala sa lutuan ko eh.
Wala, kasi hindi na sila makapagluto ng mga gusto nila, yung mga kinikrave nilang pagkain. Ayun, we need to say goodbye na so may lutuan. Kailangan natin pagandaan minsan. Akala mo okay yung business mo, tapos bigla na lang palang maglaho. Tapos, 30% sa income mo biglang mawawala. Hindi mo alam. Tapos, nakakaiyak. Say goodbye.